Inulila, inapi, at itinuring na basura sa sariling tahanan. Pinagkaitan ng pagkain habang ang iba ay nagdiriwang. Ngunit ang pinakamasakit na sugat ay hindi nanggaling sa gutom, kundi sa katotohanan. Ang sarili mong dugo ay handa kang ibenta para sa salapi. Pakinggan ang kwento ni na Mateo at Amina. Dalawang batang susugal sa talino at sining upang takasan ang impyerno ng kahapon. Ito ay isang paglalakbay ng luha, pag-asa at matamis na paghihiganti ng tadhana. Handa ka na bang masaktan at muling bumangon? Siguraduhin niyo lang na hindi na babalik ang batang yan dito. I-dispose niyo na siya kahit saang malayo, basta makuha ko ang kalahati ng pera bago matapos ang Ramadan. Pagod na ako magpalaki ng mga palamunin na wala namang pakinabang. Ang boses ni Tita Celia ay parang matalim na patalim na humiwa sa katahimikan ng hapon. Wala itong bahid ng pag-aalinlangan, walang bakas ng pagmamahal. Ang bawat salita ay puno ng pagkasuklam. Tila ba ang tinutukoy niya ay isang kagamitang luma na nais na niyang itapon sa basurahan at hindi ang sarili niyang pamangkin na si Amina. Sa labas ng bintana, nakatayo si Mateo. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang dalawang mabibigat na timba ng tubig ay nakasabit pa rin sa kanyang mga balikat. Ang init ng araw sa Mindanao ay nanunuot sa kanyang balat, ngunit sa sandaling iyon, tila isang balde ng yelo ang ibinuhos sa kanyang pagkatao. Ang tubig na kanyang pinadpaguran, na kinuha pa niya mula sa malayong balon para lamang may maipampaligo si Tita Celia, ay unti-unting tumatapon sa tuyong lupa. Hindi niya naramdaman ang bigat ng kahoy na pumapasan sa kanyang likod. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng katotohanang ang taong tinuring nilang ina, matapos maulila, ay handa silang ipagpalit sa ilang pirasong papel. Nang ing-inig ang kanyang mga kamay. Ang bawat patak ng pawis na gumagapang sa kanyang ay tila naging lason. Naalala niya ang mukha ni Amina, ang kanyang 12 taong gulang na kapatid na kasalukuyang nasa loob ng barumbaroy, malamang ay abala sa pagguhit gamit ang uling sa mga punit na papel. Si Amina, na ang tanghing kasalanan ay ang magkaroon ng mga pangarap na mas malawak pa sa bakuran ni Celia. Pilit na nilunok ni Mateo ang bukol sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sipain ang pinto at komprontahin ang kanyang tiyahin. Ngunit ang kanyang mga paa ay tila nakabaon sa putik. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang marahas na kaba na tila nais kumawala sa kanyang dibdib. Ang paligid na dati ay pamilyar. Ang amoy ng tuyong dahon, ang huni ng mga ibon sa dapit hapon, ay biglang naging banyaga at nakakatakot. Ang mundong binuo niya sa loob ng ilang taon upang protektahan ang kanyang kapatid ay gumuho sa isang iglap dahil sa isang tawag sa telepono. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga timba, walang tunog ang kanyang mga galaw. Tila ba siya ay isang multo sa sarili nilang tahanan? Pumasok siya sa loob ng bahay sa pamamagitan ng kusina. Ang layunin ay kumuha ng kaunting gamot para sa ubo ni Amina na kanina pa naririnig ni Mateo. Ngunit sa paghahanap niya sa ilalim ng kabinet ni Tita Celia, isang maliit at lumang notebook ang nalaglag mula sa pagkakasingit sa mga tela. Kinuha niya ito. Ito ang lumang passbook ng kanyang mga magulang. Sa loob ng ilang taon, sinabihan sila ni Celia na wala silang iniwang kahit isang sentimo. Sinabihan silang dapat silang magpasalamat dahil may bubong pa silang tinitirhan. Ngunit nang buksan ni Mateo ang bawat pahina, ang kanyang paningin ay nagdilim sa galit. May mga petsa ng pag-withdraw. Lahat ay naganap matapos mamatay ang kanyang ama at ina. Ang perang pinag-ipunan ng kanyang magulang para sa kanilang pag-aaral, para sa kanilang kinabukasan, ay dahan-dahang kinuha ni Celia hanggang sa maubos ito. Ang bawat alahas na suot ng kanyang tiyahin
Ang bawat marangyang tela na ipinagmamayabang nito sa baryo ay binayaran ng dugot at pawis ng kanyang mga magulang. Ito ang pangalawang hampas na tuluyang nagbaguho sa natitirang tiwala ni Mateo. Hindi lamang sila itinuturing na pabigat. Sila ay ninanakawan habang patuloy na inaapi. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pagsusumamo ay napalitan ng isang malamig at matalim na liwanag. Ang kanyang pagkatao ay tila nahati. Ang bahagi na nagnanais umiyak dahil sa sakit. At ang bahagi na handang gawin ang lahat upang hindi matuloy ang planong pagbenta sa kanyang kapatid. Narinig niya ang mga yabag ni Tita Celia na papalapit sa kusina. Mabilis niyang itinago ang passbook sa loob ng kanyang gusot na polo. Huminga siya ng malalim, pilit na pinapakalma ang kanyang nanginginig na kalamnan. "Mateo, nasaan na ang tubig ko? Bakit ang tagal mo?" Sigaw ni Celia. Ang tinig ay puno ng otoridad na tila ba siya ang reyna ng mundong ito. Tumingin si Mateo sa sahig. Itinatago ang apoy sa kanyang mga mata. "Naroon na po sa banyo, tita," sagot niya sa isang boses na tila galing sa ilalim ng lupa. Mababa, walang emosyon, ngunit may nakatagong panganib. Habang naglalakad palayo si Celia, na bumubulong pa ng mga panlalait, naiwang mag-isa si Mateo sa dilim ng kusina. Ang kanyang isipan ay nagsimulang gumana ng mabilis. Binabalikan ang bawat salitang nabasa niya sa mga librong itinapon na kanyang pinag-aralan ng palihim. Hindi na sapat ang magtiis. Hindi na sapat ang magdasal sa isang sulok habang ang buhay nila ay unti-unting nilalamon ng kasamaan ng iba. Sa kanyang isip, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan kailangang magdusa ang mga walang sala bago mahanap ang daan patungo sa hustisya? Tiningnan niya ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo. Alam niyang sa mga darating na araw, hindi na lamang tubig ang kailangan niyang pasanin. Kailangan niyang pasanin ang buong tadhana nila ni Amina. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog, iniwan nito ang isang Mateo na hindi na muling magpapaapi. Isang Mateo na handang sunugin ang buong mundo para lamang iligtas ang kaisa-isang hiyas na natitira sa kanya. Ngunit paano siya lalaban kung ang kalaban niya ay ang mismong tao na may hawak ng kanilang buhay? Paano niya itatago si Amina kung ang bawat sulok ng baryong ito ay tila mga mata ni Celia? Ang tadhana ay hindi lamang humampas sa kanya ng 2 beses. Ito ay nagsimula ng bumuo ng isang madilim na bagyo na walang sinuman ang nakakaalam kung kailan hihinto. Ang pinakatahimik na gabi ay madalas na may dalang pinakamalakas na sigaw sa loob ng puso. Habang ang buong baryo ay nahihimbing sa ilalim ng liwanag ng buwan, si Mateo ay nananatiling gising sa loob ng kanilang maliit na silid. Ang bawat hininga ni Amina na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Ang lumang passbook na itinago niya sa ilalim ng kanyang banig ay tila naglalabas ng init, isang matigas na ebidensya ng pagtataksil na hindi niya kayang baliwalain. Dahan-dahan siyang bumangon, iniingatan na hindi gumawa ng anumang ingay sa sahig na gawa sa kawayan. Tiningnan niya ang kanyang kapatid. Sa dilim, ang mukha ni Amina ay tila isang anghel na walang kamalay-malay sa bagyong parating. Sa tabi ng una ng bata ay may isang tuyong dahon ng saging. Doon ay iginuhit niya gamit ang uling ang isang malaking ibon na lumilipad pataas. "Lilipad tayo, Amina," bulong ni Mateo sa hangin. "Pangako, hindi ka nila makukulong." Dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, kailangan ni Mateo ng higit pa sa pangarap. Kailangan niya ng plano. Bit-bit ang isang maliit na sulo, tinahak niya ang daan patungo sa dulo ng baryo kung saan nakatira ang matandang si Lola Isang. Ang mga tao sa baryo ay umiiwas sa matanda dahil sa kanyang pagkabulag at sa mga kwentong siya raw ay may kakaibang kaalaman.
Ngunit para kay Mateo, si Lola isang lamang ang tanging taong marunong makinig nang hindi nanghuhusga. Pagdating niya sa maliit na dampa, hindi pa man siya nakakatuktok, ay narinig na niya ang malumanay na boses ng matanda. Ang iyong mga hakbang ay mabigat, Mateo. May dalang lumbay ang hanging sumusunod sa iyo. Pumasok si Mateo at naupo sa sahig na lupa. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na liwanag ng lampara, inilabas niya ang passbook at ang mga punit-punit na pahina ng dyaryo na kanyang nakolekta mula sa basurahan ng paaralan. Ikinuwento niya ang lahat, ang plano ni Tita Celia, ang perang ninakaw sa kanila, at ang kanyang takot na baka wala siyang magawa. Hinawakan ni Lola Isang ang mga kamay ni Mateo. Ang kanyang mga daliri, bagaman kulubot na, ay may dalang kakaibang lakas. Ang iyong mga mata ay maaaring nakakakita, ngunit ang iyong isipan ang tunay na sandata. Basahin mo ang mga pahinang yan, anak. Ipakita mo sa akin ang sinasabi nilang katalinuhan na hindi kayang abutin ng ordinaryong tao. Doon ay ginawa ni Mateo ang isang bagay na matagal na niyang itinatago. Binuksan niya ang isang lumang libro ng batas at isang artikulo tungkol sa mga karapatan ng mga ulila na nakuha niya sa kung saan. Binasa niya ito ng isang beses, mabilis, tahimik. Ang kanyang mga mata ay tila kumukuha ng bawat letra bilang isang imahe sa kanyang utak. Pagkatapos ay isinara niya ang libro at sinimulang bigkasin ang bawat salita, bawat tuldok at kuwit ng walang pagkakamali. Ang bawat kataga ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang dalisay na awit ng katotohanan. Ang mga komplikadong batas na sadyang ginawang mahirap intindihin para sa mga mahihirap ay naging malinaw sa kanyang isipan. Namangha si Lola Isang, kahit hindi niya nakikita ang mukha ng bata, nararamdaman niya ang ningning ng katalinuhan na nagmumula rito. Mayroon tang litratong memorya, Mateo? Wika ni Lola Isang habang nakangiti ng mapait. Ang biyayang yan ay ibinigay sa iyo ng may kapal, hindi para lamang maging isang gintong alaala, kundi para maging susi sa iyong kalayaan. Huwag mong hahayaang mabulok ang gintong yan sa ilalim ng pamumuno ng iyong tiyahin. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, ang katahimikan ng gabi ay nabasag ng tunog ng mabilis na paglalakad ng isang tao sa labas. Ang mga tuyong dahon ay lumilika ng marahas na tunog sa ilalim ng mabibigat na tsinelas. Mabilis na itinago ni Mateo ang kanyang mga gamit. Ang kanyang puso ay tumibok ng marahas, tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Mateo, alam kong nandyan ka sa loob ng dampang yan. Ang boses ni Tita Celia ay parang kidlat na tumama sa gitna ng gabi. Kuno ito ng poot at paghihinala. Walang ano-ano ay bumukas ng marahas ang pinto ng dampa ni Lola Isang. Nakatayo doon si Celia, may hawak na mahabang yantok. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang ang liwanag ng buwan sa kanyang likuran ay nagmumukha sa kanya na isang halimaw mula sa mga alamat. Akala mo ba ay hindi ko malalaman ang iyong pagtakas sa gabi? Nakikipagsabuatan ka na ba sa bulag na ito para nakawan ako? Sigaw ni Celia, habang ang bawat salita ay may kasamang pagdura ng insulto. Lumapit si Celia at hinablot ang braso ni Mateo. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa manipis na balat ng bata. Umuwi ka na at sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang sikat ng araw bukas. At ikaw, matanda, huwag na huwag mong tuturuan ang batang ito ng anumang kalokohan kung ayaw mong sunugin ko ang barum-baroy mo. Hinalos ni Celia si Mateo palabas, ngunit bago sila tuluyang makalayo, lumingon si Mateo kay Lola Isang. Sa kabila ng sakit ng pagkakahawak sa kanya, nakita niya ang matanda na tumango ng dahan-dahan. Tila ba sinasabing ang laban ay nagsisimula pa lamang? Pagdating sa bahay, itinulak ni Celia si Mateo sa loob ng madilim na hothok o imbakan ng bigas at inilak ang pinto mula sa labas. Diyan ka muna magdusa at huwag kang mag-alala. Isusunod ko na ang iyong kapatid sa Manila para hindi na kayo maging pabigat sa buhay ko.
Naiwang mag-isa si Mateo sa loob ng masikip at madilim na silid. Ang amoy ng alikabok at lumang sako ay nanunuot sa kanyang ilong. Ngunit sa halip na umiyak, naupo siya sa sahig. Sa kanyang isipan, sinimula niyang balikan ang bawat pahina ng batas na kanyang nabasa kanina sa dampa ni Lola Isang. Ang bawat salita ay nagliliwanag sa kanyang alaala. Hindi na siya natatakot sa dilim, dahil ang kanyang isipan ay puno na ng mga sandata na hindi kailanman kayang kuhanin o ikulong ni Celia. Gayunpaman, sa labas ng pintuan, narinig niya ang mahinang iyak ni Amina na tinatawag ang kanyang pangalan. "Kuya Mateo! Kuya! Nasaan ka?" Ang boses ng kapatid ay tila isang punya na sumaksak sa kanyang puso. Ang cliffhanger ng kanilang tadhana ay mas tumaas pa ang panganib. Paano niya maililigtas si Amina kung siya mismo ay nakakulong sa isang silid na walang bintana, habang ang bawat minuto ay inilalapit ang kanyang kapatid sa mga kamay ng mga taong walang kaluluwa? Salamat, Panginoon, sa masaganang pagkaing ito at sa lakas na ibinibigay mo sa amin upang malampasan ang banal na buwan ng Ramadan. Nawa ibasbasan mo ang tahanang ito at patawarin ang mga suwael na hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Ang boses ni Tita Celia ay umalingaw-ngaw mula sa hapagkainan, puno ng pekeng kabanalan, habang idinadalangin ang isang iftar na punong-puno ng masasarap na putahe. Ang amoy ng pritong isda, mainit na kanin at matamis na kakanin ay dahan-dahang gumagapang sa mga siwang ng dingding, abot hanggang sa madilim at maalikabok na imbakan kung saan nakakulong si Mateo. Sa labas ng pintuan, nakaupo si Amina sa malamig na lupa. Yakap ang kanyang mga binti habang ang kanyang sikmura ay parang isang tuyong balon na humihingi ng kahit isang patak ng sustansya. Wala silang pagkain, wala silang tubig. Ang tanging kasalanan nila ay ang maging biktima ng kasakiman ng isang taong gumagamit ng relihiyon bilang panakip sa kanyang maruming konsensya. "Kuya," mahinang tawag ni Amina. Ang kanyang boses ay nanginginig dahil sa panghihina. "May naitago akong kaunting tinapay mula kahapon. Iuusog ko sa ilalim ng pinto. Kainin mo ito." Sa kabilang panig ng kahoy na pinto, naramdaman ni Mateo ang isang tuyo at matigas na piraso ng tinapay na dumaan sa maliit na siwang. Ang kanyang puso ay parang pinipiga sa sakit. Siya ang kuya. Siya ang dapat na nagpapakain sa kanyang kapatid. Ngunit narito siya, nakakulong habang ang batang walang malay ang nag-aalala para sa kanya. Ang bawat lunok ni Mateo sa kapirasong tinapay ay may kasamang alat ng kanyang sariling luha. "Amina, ubusin mo na yan." Pabulong na sagot ni Mateo, pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Kailangan mo ng lakas. Huwag kang mag-alala sa akin. Kaya ko ito. Alalahanin mo ang mga kwento ko tungkol sa mga bayani. Hindi sila sumusuko sa gutom." Ngunit ang katotohanan ay hindi sila mga bayani sa isang kwento. Sila ay dalawang bata na unti-unting pinapatay ng kapabayaan. Ang ubo ni Amina ay muling narinig. Isang tuyo at masakit na tunog na tila nagmumula sa kailaliman ng kanyang dibdib. Sa loob ng imbakan, isinandal ni Mateo ang kanyang ulo sa dingding. Sa gitna ng dilim at gutom, sinimula niyang gamitin ang kanyang alaala bilang sandata laban sa desperasyon. Inisit niya ang bawat pahina ng mga librong nabasa niya, binibigkas sa kanyang isipan ang mga salitang nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Pilit na nilalabanan ang pagkahilo na dulot ng kawalan ng laman ng sikmura. Habang nagpapatuloy ang gabi, isang hindi pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan ang tumigil sa harap ng kanilang bakuran. Ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng sasakyan ay naging hudyat ng isang mas malalim na panganib. Mula sa maliit na butas sa dingding ng imbakan, nakita ni Mateo ang isang lalaking naka-Amerikana, may hawak na itim na bag na pumasok sa loob ng bahay.
Narinig ni Mateo ang muling pagtawa ni Tita Celia sa loob, isang tawang puno ng katusuhan. Hindi nagtagal, lumabas si Celia at ang lalaki sa beranda. Ang liwanag ng bumbilya sa labas ay nagbigay ng anino sa kanilang mga mukha na tila mga kontrabida sa isang madilim na dula. Ito ang paunang bayad para sa bata. Wika ng lalaki sa isang malamig na tono. Siguraduhin mong malinis ang kanyang mga papeles. Ayaw namin ng aberya kapag dinala na namin siya sa Maynila. Kinuha ni Celia ang isang singkapal na chop ng pera mula sa bag. Ang kanyang mga mata ay kuminang sa kagalakan, isang kislap na mas maliwanag pa sa anumang bituin sa langit. Huwag kayong mag-alala, Ginoo. Ako na ang bahala. Ang batang yan ay wala ng pamilya kundi ako. Sa susunod na linggo, handa na siyang kunin. Ang tunog ng perang binibilang ay tila bawat hampas ng martilyo sa kabaong ng kanilang kinabukasan. Si Amina, na nakasandal pa rin sa pinto ng imbakan, ay hindi narinig ang usapan dahil sa kanyang matinding panghihina. Ngunit si Mateo ay narinig ang bawat detalye. Ang bawat sentimo na hawak ni Celia ay katumbas ng kalayaan ng kanyang kapatid. Ang galit na nararamdaman ni Mateo ay umapaw, ngunit hinaluan ito ng isang matinding takot. Wala siyang magagawa sa loob ng silid na ito. Ang cliffhanger ng kanilang buhay ay narito na sa rurok nito. Isang linggo na lamang ang natitira bago tuluyang mawala sa kanya si Amina. Isang linggo para gawin ang isang himala. Nang umalis ang sasakyan, pumasok si Celia sa loob at marahas na kumatok sa pinto ng imbakan. Magpasalamat ka, Mateo. Dahil sa kabutihan ko ay magkakaroon ng magandang buhay ang kapatid mo. Doon sa Manila, hindi na siya magugutom. At ikaw, dito ka mabulok hanggang sa matuto kang sumunod. Habang lumalayo ang mga yabag ni Celia, naiwang nakatulala si Mateo sa dilim. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad, nag-iiwan ng maliliit na sugat. Sa kanyang isip, isang tanong ang hindi mawala-wala. Paano mo ililigtas ang isang taong mahal mo kung ang buong mundo ay nakikipagsabuatan upang kayo ay paghiwalayin? Ang katahimikan ng gabi ay muling bumalot sa kanila. Ngunit para kay Mateo, ito na ang huling gabing siya ay magiging biktima lamang. Walang silbi ang talino kung ang tadhana mo ay nakasulat na sa dumi ng lupa. Ang mga salitang ito ni Tita Celia ang paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Mateo, habang ang kanyang mga daliri ay pilit na kinakapa ang bawat siwang ng dingding na kawayan. Ang sikat ng araw sa labas ay pumapasok sa mga maliliit na butas, tila mga daliri ng liwanag na nanunukso sa kanyang pagkakapiit. Ngunit sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isang himala ang nangyari. Ang tunog ng susi na pumapasok sa lumang padlock ay lumika ng isang gasgas na ingay na tila musika sa kanyang pandinig. Bumukas ang pinto at doon ay nakatayo si Amina. Maputla ang kanyang muka at nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit hawak niya ang susi na kinuha niya mula sa natutulog na si Celia matapos itong malasing sa katuwaan dahil sa hawak na pera. Kuya, tumakas ka na! Pabulong na wika ni Amina, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig dahil sa takot. Narinig ko ang sinabi nila. Isang linggo na lang, kuya. Kailangan mong humanap ng tulong. Sa halip na tumakbo palayo, hinawakan ni Mateo ang balikat ng kapatid. Ang kanyang mga mata ay natuon sa isang gusot na papel na kanina pa nakadikit sa paanan ni Amina. Isang flyer na tinangay ng hangin mula sa bayan. Ito ay tungkol sa Provincial Academic Decathlon. Ang premyo? 50,000 piso at isang full scholarship sa lungsod. Sapat na ang halagang iyon upang makapagsimula sila ng bagong buhay malayo sa kamay ni Celia. Hindi ako tatakas nang wala ka, Amina, mariing sabi ni Mateo.
Ngunit gagamitin ko ang talinong sinasabi niyang walang silbi upang iligtas tayong dalawa. Sa loob ng sumunod na 2 araw, si Mateo ay naging parang isang masinop na anino. Habang inuutusan siya ni Celia na magtrabaho sa bukid, ang kanyang isipan ay abala sa pag-aaral. Ang bawat pahina ng mga lumang libro ng kasaysayan, matematika at agham na kanyang nakuha mula sa bulto ng mga basura sa labas ng paaralan ay kanyang kinukunan ng litrato sa kanyang isipan. Ang kanyang photographic memory ay nagtatrabaho ng higit pa sa bilis ng kidlat. Ang bawat formula, bawat petsa at bawat teora ay dahan-dahang nabubuo bilang isang matibay na baluti sa loob ng kanyang utak. Dumating ang araw ng paunang pagsusulit sa bayan. Sa tulong ni Amina na nagkunwaring may sakit upang makuha ang atensyon ni Celia sa loob ng bahay, mabilis na lumabas si Mateo mula sa likuran ng bakuran. Ang kanyang mga paa na walang sapin kundi ang makapal na kalyo ay mabilis na tumahak sa maputik na daan patungo sa kabayanan. Pagdating niya sa town hall, ang lahat ng mata ay natuon sa kanya. Sa gitna ng mga estudyanteng nakasuot ng malilinis na uniforme at galing sa mararanyang paaralan, si Mateo ay mukhang isang batang lansangan na naliligaw. Ang kanyang polo ay may mansa ng lupa at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. "Sigurado ka bang dito ang punta mo, bata?" Tanong ng isang proctor na may halong pangungutya. Ang paligsahang ito ay para sa mga edukado, hindi para sa mga nangangalakal. Hindi sumagot si Mateo. Tiningnan niya ang proctor ng diretso sa mga mata, isang tingin na puno ng dignidad at hindi matitinag na determinasyon. Nang ibigay ang test paper, hindi siya nag-aksaya ng panahon. Ang tunog ng kanyang ballpen na mabilis na gumagalaw sa papel ay tila isang mabilis na tibok ng puso. Ang mga tanong na nagpapakamot ng ulo sa ibang mga kalahok ay tila mga laro lamang para sa kanya. Ang bawat impormasyong kanyang naimbak sa loob ng madilim na imbakan ay lumalabas na ngayon, malinaw at walang kamalian. Nang matapos ang pagsusulit, ang silid ay binalot ng katahimikan habang binabasa ng proctor ang mga sagot ni Mateo. Ang kanyang mukha na kanina ay puno ng pangungutya ay dahan-dahang napalitan ng gulat at paghanga. Si Mateo ang nakakuha ng pinakamataas na marka sa kasaysayan ng lalawigan para sa isang qualifying round. Isang perpektong score. Ngunit ang tagumpay ay may kasamang panganib. Habang naglalakad si Mateo pabalik sa kanilang baryo, ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi nawala. Ang bawat huni ng kuliglig ay tila isang babala. Kailangan niyang makabalik bago malaman ni Celia ang kanyang pagkawala. Pagpasok niya sa kanilang maliit na tsoy, natagpuan niya si Amina na nakaupo sa sulok, nanginginig sa takot. Sa gitna ng sahig, nakatayo si Tita Celia. Hawak nito ang gusot na flyer ng paligsahan na itinago ni Mateo sa ilalim ng kanyang banig. "Akala mo ba ay maluloko mo ako, Mateo?" Ang boses ni Celia ay mababa, ngunit puno ng lason. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang dahan-dahang pinupunit ang flyer sa harap ng 2 bata. "Sa tingin mo ba ay hahayaan kitang maging sikat? Sa tingin mo ba ay papayag akong makaalis kayo sa ilalim ng talampakan ko?" Kinuha ni Celia ang isang sulo at itinutok ito sa mga lumang libro na pinag-ingatan ni Mateo. "Ang talino mo ang sumira sa iyo. Simula ngayon, wala ng libro, wala ng labas-labas, at bukas na bukas din, aalis na si Amina." Ang puso ni Mateo ay tila tumigil sa pagtibok. Ang bawat punit ng papel ay tila bawat bahagi ng kanyang pag-asa na dinudurog. Ngunit sa gitna ng galit ni Celia, isang bagay ang hindi nito napansin. Ang mga resultang nakuha ni Mateo sa bayan ay nakarating na sa mga opisyal ng gobyerno. Ang cliffhanger ay lalong bumigat. Paano ililigtas ni Mateo si Amina kung ang kanyang mga sandata ay sinusunog na sa harap niya at ang oras ay tuluyan ng naubos?
Ang gabi ay naging saksi sa iyak ng dalawang ulila, habang ang anino ni Celia ay lalong nagmumukhang higante sa ilalim ng apoy ng pagtataksil. Ang dumi-duming bata! Akala mo ba ay mapapakain ka ng mga uling na yan? Akala mo ba ay maililigtas ka ng mga guhit mong mukhang basura? Ang boses ni Tita Celia ay parang hagupit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng umaga. Sa gitna ng bakuran, pilit na kinaladkad ni Celia si Amina, habang ang maliliit na kamay ng bata ay puno ng itim na mansa mula sa uling. Ang mga dahon ng saging at tuyong palapa ng niyog na maingat na pinintahan ni Amina ng mga larawan ng kanilang mga magulang at ng isang mundong walang sakit, ay nakakalat na yon sa tuyong lupa, tinatapakan ng maruming tsinelas ng kanilang tiyahin. Nakatayo si Mateo sa gilid. Ang kanyang buong katawan ay nangiinig sa pigil na galit. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ngunit alam niyang ang anumang maling galaw ay magpapabilis lamang sa pag-alis ni Amina. Ang kanyang puso ay tila isang pirasong papel na dahan-dahang pinupunit sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Celia. Sa sandaling iyon, isang hindi pamilyar na tunog ng mga yabag sa tuyong dahon ang narinig mula sa gilid ng daan. Isang lalaki na may bitbit na malaking kamera at nakasuot ng pangturistang damit ang huminto. Siya si Leo, isang litratista na naglalakbay sa mga liblib na baryo ng Mindanao para sa isang dokumentaryo tungkol sa buhay probinsya. Napatigil si Celia, mabilis na binago ang kanyang mukha mula sa pagiging isang halimaw patungo sa isang mapagkalinang tiyahin. Ay, pasensya na po, Ginoo. Itong pamangking ko kasi ay masyadong malikot, kung saan-saan nagkakalat ng dumi. Wika ni Celia na may kasamang pilit na ngiti. Ngunit hindi sa kanya nakatingin si Leo. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga tuyong palapa na nakakalat sa lupa. Lumapit siya at dahan-dahang pinulot ang isa rito. Doon ay nakaguhit ang isang babae at lalaki na ang mga katawan ay gawa sa mga ugat ng puno, yakap-yakap ang dalawang maliit na ibon sa loob ng isang hawla na yari sa mga barya. Ito ay isang obra maestra ng pait at pag-asa na iguhit sa pinakasimpleng kagamitan. Sino ang gumuhit nito? Tanong ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng pagkamangha. Dahan-dahang itinaas ni Amina ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata ay puno pa rin ng luha. Ako po, sir. Mahinang sagot niya. Lumuhod si Leo para kapantay ng bata. Napakaganda nito, iha. Hindi ito basta guhit lang. May kaluluwa ang iyong sining. Gusto mo bang kunan ko ito ng larawan? Sa loob ng ilang minuto, ang bakuran na dati ay naging lona ng bulyaw ay naging isang gallery ng sining. Kinuha ni Leo ang bawat anggulo ng mga gawa ni Amina, pati na rin ang mukha ng bata na may mansa ng uling. Si Mateo, na nakamasid mula sa malayo, ay naramdaman ang isang kakaibang pintig ng pag-asa. Marahil, ito na ang tulong na hinihintay nila. Bago umalis si Leo, bumaling siya kay Amina. Bakit ganito ang iyong mga iginuhit? Bakit may hawlang gawa sa pera? Tumingin si Amina kay Mateo, pagkatapos ay kay Tita Celia na ngayon ay hindi mapakali sa gilid. Dahil ang katotohanan ay madalas na ikinukulong ng mga taong mas mahal ang salapi kaysa sa tao, sir. Sagot ni Amina sa isang boses na puno ng kalungkutan, ngunit may matinding paninindigan. Hindi ito galit, sir. Ito ang katotohanan. Natahimik si Leo. Kinuha niya ang kanyang card at ibinigay kay Mateo. Ingatan niyo ang batang ito. Mayroon siyang regalong hindi nabibili ng pera. Ngunit pagkaalis ni Leo, ang plastik na ngiti sa mukha ni Celia ay biglang natunaw. Ang kanyang mga mata ay naging parang mga baga sa dilim. Akala mo ba ay ililigtas ka ng kumuha ng litrato na yon? Akala niyo ba ay may halaga ang mga basurang ito? Mabilis na kumuha si Celia ng mga tuyong damo
at itinambak ito sa ibabaw ng mga gawa ni Amina. Kumuha siya ng pusporo at sa isang iglap, ang apoy ay sumiklab. Nilalamon ang mga kulay ng katotohanan na binuo ni Amina sa loob ng maraming buwan. Ang usok ay umakyat sa langit. Dala ang mga pangarap na iginuhit sa uling. Wala nang sining! Wala nang pangarap! Sigaw ni Celia habang ang apoy ay sumasalamin sa kanyang mga mata. Bukas! Aalis ka na, Amina! At ikaw, Mateo, matutulog ka sa labas kasama ng mga aso. Ang iyak ni Amina ay naging isang mahabang hagulgol na tila sumasabay sa langit-ngit ng mga nasusunog na dahon. Si Mateo ay napaluhod sa harap ng apoy. Ang init nito ay tumatama sa kanyang muka. Ngunit ang lamig sa loob ng kanyang puso ay mas matindi pa sa anumang yelo. Ang huling nakita niya sa gitna ng apoy ay ang larawan ng hawlang barya na unti-unting naging abo. Ang cliffhanger ay lalong naging madilim. Sa pagkawala ng mga ebidensya ng sining ni Amina at sa nalalapit na pagdating ng sasakyan bukas, paano pa mahahanap ni Mateo ang paraan upang pigilan ang pagtataksil na ito? Ang tadhana ay tila tuluyan ng nagsara ng pintuan para sa dalawang ulila. Kainin niyo ito, mga anak. Pasensyo na kayo kung naging mainit ang ulo ko nitong mga nakaraang araw. Pagod lang si tita sa pag-iisip kung paano tayo mabubuhay ng maayos. Ang boses ni Tita Celia ay parang pulot na ibinuhos sa isang malalim na sugat. Matamis, ngunit may kasamang hapdi na hindi mo agad maipaliwanag. Sa ibabaw ng hapagkainan na yare sa lumang kahoy, nakahain ang isang mangkok ng giniling na baka at mainit na kanin. Isang marangyang pagkain na hindi natikman ni na Mateo at Amina sa loob ng maraming taon. Ang bango ng pagkain ay pumupuno sa buong kusina. Tila ba nais nitong burahin ang amoy ng usok mula sa sinunog ng mga pangarap ni Amina kaninang hapon. Nagkatinginan ang dalawang magkapatid. Si Amina, na may mga matapang namumula sa kaiiyak, ay dahan-dahang kumuha ng kutsara. Si Mateo naman ay nanatiling mapagmatyag, ngunit ang tunog ng kumakalam niyang sikmura ay mas malakas pa sa kanyang hinala. Sa gitna ng gutom at pagod, ang pagkakataong makakain ng sapat ay tila isang biyayang mahirap tanggihan. Sige na, Mateo. Alam kong malaki ang nagawa kong pagkakamali. Gusto ko lang bumawi bago tayo magkahiwa-hiwalay para sa kabutihan ni Amina. Dagdag ni Celia habang dahan-dahang hinaplos ang buhok ng bata. Ang haplos na yon ay tila isang ahas na gumagapang sa balat ni Mateo, ngunit pinili niyang manahimik at magsimulang kumain. Habang numunguya, naramdaman ni Mateo ang kakaibang lasa sa kanyang lalamunan. Isang pait na pilit, itinatago ng alat at linamnam ng karne. Ngunit huli na ang lahat. Ilang minuto lamang ang lumipas, ang kanyang paningin ay nagsimulang dumabo. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay nagiging mas mabigat, tila may mga tingga na nakasabit sa kanyang mga pilik mata. Ang paligid ay dahan-dahang umiikot at ang tunog ng boses ni Celia ay tila nanggagaling na sa ilalim ng malalim na tubig. Kuya, bakit parang inantok ako? Mahinang tanong ni Amina bago tuluyang bumagsak ang kanyang ulo sa mesa. Sinubukan ni Mateo na tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay parang naging julepe. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan ay tumangging sumunod sa kanyang isipan. Sa gitna ng kanyang paglaban sa antok, nakita niya ang muka ni Tita Celia. Wala na ang tamis ng boses nito. Ang tanging natira ay ang isang ngisi ng tagumpay na tila isang demonyong naghihintay sa dilim. Matulog na kayo, mga palamunin. Pagkagising nyo, malayo na ang isa't isa sa inyo, bulong ni Celia. Naramdaman ni Mateo ang pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. Ang malamig na semento ay dumikit sa kanyang pisngi, ngunit wala siyang lakas upang bumangon. Sa gitna ng kanyang papapikit na mga mata, nakita niya ang isang aninong pumasok sa kusina.
ang lalaking naka-Amerikana na may dalang itim na bag. Binuhat nito ang walang malay na si Amina na parang isang kargamento lamang. Gusto ni Mateo na sumigaw. Gusto niyang gamitin ang kanyang mga kuko upang gapangin ang sahig. Ngunit ang kadiliman ay tuluyan na siyang nilalamon. Amina, ang huling salitang lumabas sa kanyang isipan bago ang lahat ay naging itim. Ngunit bago tuluyang sumuko ang kanyang diwa, isang malakas na tunog ng paghampas ng pinto ang narinig sa buong bahay. Ang tunog ng mga yabag na isang baston sa sahig na kawayan ay umalingaw-ngaw, sinusundan ng isang boses na puno ng awtoridad at galit. Bitawan mo ang batang yan, Celia. Huwag mo subukang dungisan ang gabi ng Ramadan ng iyong kasamaan. Ito ang boses ni Lola Isang. Ang matandang bulag ay nakatayo sa pintuan. Ang kanyang mga mata na walang paningin ay tila nakatitig ng diretsyo sa kaluluwa ni Celia. Kahit na hindi nakakakita, ang kanyang presensya ay sapat na upang patigilin ang lalaking may bitbit kay Amina. Ano ang ginagawa mo rito, matandang ulyanin? Umalis ka kung ayaw mo masaktan, sigaw ni Celia, bagaman mababakas ang kaba sa kanyang boses. Dahan-dahang lumakad si Lola Isang papasok. Ang bawat dulo ng kanyang baston ay lumilika ng isang matigas na tunog sa sahig. Alam ko ang lihim mo, Celia. Alam ko kung paano namatay ang kapatid mo at ang asawa niya, 10 taon na ang nakalilipas. Alam ko kung anong klase ng lason ang ipinakain mo sa kanila para makuha ang lupang tinatayuan mo ngayon. Nanigas si Celia. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang lihim na akala niya ay nabaon na sa limot ay muling nabuhay sa gitna ng kusina. Kung itutuloy mo ang pagbenta sa batang ito, sisiguraduhin kong hindi lang ang baryo ang makakaalam ng katotohanan. Wika ni Lola Isang habang dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Mateo na nakahandusay. Bitawan mo siya o mabulok ka sa kulungan bago pa sumapit ang Ed. Ang lalaking naka-Amerikana na ayaw madamay sa isang gulo ng pamilya at krimen ay dahan-dahang ibinaba si Amina sa Celia. Tumingin siya kay Celia na tila ba diring-diri bago mabilis na lumabas ng bahay at iniwan ang itim na bag. Naiwang nanginginig si Celia sa gitna ng kusina. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom habang tinitingnan ang matandang humahadlang sa kanyang kayamanan. Si Mateo, sa kabila ng epekto ng gamot, ay naramdaman ng isang bahagi ng kanyang kamalayan na nagising dahil sa narinig na revelasyon. Ang kamatayan ng kanyang mga magulang ay hindi isang aksidente. Ang cliffhanger ay lalong naging mapanganib. Ngayong alam na ni Mateo ang madilim na katotohanan tungkol sa kanyang mga magulang at ngayong nabulilyaso ang plano ni Celia, hanggang saan pa kaya ang kayang gawin ng kanyang tiyahin para itago ang kanyang mga krimen. Ang gabi ay naging saksi sa isang digmaang hindi na lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa dugo at katarungang matagal ng ninakaw. Lason. Hindi isang aksidente ang pagkawala ng kanyang mga magulang, kundi isang planadong pagkitil na nag-ugat sa kasakiman. Ang salitang binitawan ni Lola Isang ay tila isang malakas na dagundong na yumanig sa buong pagkatao ni Mateo. Habang nakahandusay siya sa malamig na sahig ng kusina, ang kanyang diwa ay pilit na kumakawala sa kadena ng gamot na nagpapatulog sa kanya. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang martilyo na nagpapaalala sa kanya ng sakit at ng katotohanang matagal na ipinagkait. Sa kanyang malabong paningin, nakita niya ang bulto ni Tita Celia na nangginginig sa takot at galit. Wala kang ebidensya, matandang bulag. Namatay sila dahil sa disgrasya sa dagat. Huwag mong gawing kwento ang imahinasyon mo. Ang bulyaw ni Celia. Ngunit ang panginginig ng kanyang boses ay tila isang pag-amin na naririnig ng lahat ng sulok ng bahay. Hindi kailangan ng mata para makita ang katotohanan, Celia.
ang mahinahong tugon ni Lola Isang habang dahan-dahang kinakapa ang ulo ni Mateo. Ang bawat lupaing kinuha mo, ang bawat perang winaldas mo, ay may bakas ng dugo ng iyong sariling kapatid. Nararamdaman ko ang bigat ng kanilang mga kaluluwa sa paligid mo. Nang makaalis ang lalaking bibili sana kay Amina, pabilis na pumasok si Celia sa kanyang silid at marahas na isinara ang pinto. Ang tunog ng paglak ng trangka ay tila isang hudyat na ang katarungan ay pansamantala muling ikinulong. Dahan-dahang binuhat ni Lola Isang ang ulo ni Mateo at pinahiran ang kanyang noo ng isang basang tela na may amoy ng mga halamang gamot. Ang lamig nito ay unti-unting gumising sa natutulog na kamalayan ng bata. "Mateo, gising anak," bulong ng matanda. "Kailangan nating hanapin ang katotohanan bago pa ito tuluyang burahin ng iyong tiyahin." Sa kabila ng panghihina, pilit na bumangon si Mateo. Ang kanyang mga binti ay tila nanginginig pa, ngunit ang apoy ng paghihiganti at pagmamahal sa kanyang mga magulang ang nagbigay sa kanya ng lakas. Tiningnan niya si Amina na mahimbing pa ring natutulog sa silya, walang kamalay-malay sa madilim na kasaysayang gumabalot sa kanilang pamilya. "Lola, nasaan ang patunay?" Paos na tanong ni Mateo. Itinuro ni Lola Isang ang direksyon ng silid ni Celia. Noong gabi ng kanilang pagpanaw, may isang itim na kahon na laging iniingatan ang iyong ama. Doon nakatago ang tunay na testamento at ang mga papeles ng lupang ninakaw sa inyo. Alam kong hindi iyon sinunog ni Celia dahil kailangan niya ang mga dokumentong iyon para sa kanyang mga transaksyon. Habang ang gabi ay papalalim, isang tahimik na misyon ang nagsimula. Hinintay ni Mateo na tumigil ang mga marahas na yabag ni Celia sa loob ng kanyang silid. Nang marinig niya ang hilik ng kanyang tiyahin, isang tunog na tila isang baboy na busog sa nakaw na pagkain, dahan-dahang gumapang si Mateo patungo sa pinto ng silid. Ginamit niya ang kanyang maliit na kamay upang dahan-dahang iurong ang luma at kinakalawang na trangka mula sa labas, isang teknik na itinuro sa kanya ng kahirapan. Sa loob ng silid ni Celia, ang amoy ng mamahaling pabango na hinaluan ng amoy ng luma at maruming pera ay nanunuot sa kanyang ilong. Sa ilalim ng kama, nakita niya ang dulo ng isang itim na kahon na gawa sa bakal. Dahan-dahan niya itong hinila, ang tunog ng bakal na kumikis-kis sa sahig ay tila isang malakas na hiyaw sa gitna ng katahimikan. Nanigas si Mateo nang gumalaw si Celia sa kanyang pagkakatulog, ngunit hindi ito nagising. Nang mabuksan ang kahon, hindi pera ang bumulaga sa kanya. Doon ay nakita niya ang mga liham ng kanyang ama para sa kanilang dalawa ni Amina at ang isang dokumentong may selyo ng gobyerno. Ito ang last will and testament ng kanyang mga magulang. Sa tulong ng liwanag ng buwan na pumapasok sa bintana, binasa ni Mateo ang bawat kataga gamit ang kanyang matalas na alaala. Doon ay malinaw na nakasulat, ang lahat ng ari-arian, ang malawak na niyugan sa dulo ng baryo, at ang perang nakatabi sa bangko ay para sa kanila ni Amina sa sandaling sumapit sila sa tamang edad. Si Celia ay itinalaga lamang bilang tagapang-alaga, hindi bilang may-ari. Ngunit ang mas nakakapanghina ay ang huling bahagi ng dokumento, ang pirma ng kanyang ama na tila nanginginig na isinulat sa huling sandali ng kanyang buhay. "Nahanap mo ba, Mateo?" Ang tanong ni Lola Isang mula sa pintuan. Tumango si Mateo, ang kanyang mga mata ay punong-puno ng luha. Ngunit bago pa sila makalabas ng silid, isang biglang pagliwanag ng bumbilya ang bumulaga sa kanila. Nakatayo si Tita Celia sa tapat ng switch ng ilaw, may hawak na matalim na kutsilyo sa kanyang kanang kamay. "Akala niyo ba ay ganun kadaling nakawin ang buhay na pinaghirapan ko?" Ang boses ni Celia ay puno ng panginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang baliw na determinasyon. "Akin ang lahat ng ito. Akin lang!" Ang cliffhanger ay narito na sa kanyang pinakamataas na antas.
Nakatayo si Mateo sa gitna ng silid. Hawak ang katotohanan sa kanyang mga kamay habang ang isang desperadong mamamatay tao ay nakaharang sa tanging labasan. Paano maililigtas ni Mateo ang kanyang sarili at ang ebidensyang ito kung ang bawat hakbang ni Celia ay puno ng banta ng kamatayan? Ang gabi ay naging saksi sa isang pagtutuos na hindi na lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa mismong kaligtasan ng dalawang ulila. Hindi mo kailangan ng medalya, Mateo. Ang kailangan mo ay matutong tanggapin na hanggang dito ka na lang sa putikan. Ang boses ni Tita Celia ay parang isang mabigat na pinto na sumara, kasunod ng tunog ng bakal na naglalapat at ang pag-ikot ng susi sa padlock. Matapos ang marahas na pag-aagawan sa silid kanina, nagawa ni Celia na itulak si Mateo pabalik sa madilim na imbakan ng bigas. Ang mga dokumentong nahanap ni Mateo ay muling naagaw ng kanyang tiyahin, at ngayon ay mas lalong naging mahigpit ang pagkakalak ng kanyang kulungan. Sa labas, ang langit ay nagsimulang maglabas ng galit. Ang tunog ng malalakas na patak ng ulan sa bubong na yari sa luma at kinakalawang na yero ay tila isang nakatutulig na paalala na ang oras ay mabilis na lumilipas. Ngayon, ang huling araw ng Provincial Academic Decathlon. Ito ang huling pagkakataon ni Mateo upang makuha ang premyong magliligtas sa kanila. Ngunit, paano siya makakalaban kung ang mundo mismo ang tila humaharang sa kanyang bawat hakbang? Kuya Mateo, huwag kang susuko! Isang mahinang tinig ang narinig ni Mateo mula sa kabilang bahagi ng dingding. Si Amina. Narinig ni Mateo ang mabilis na pag-uusap sa labas. Ang pag-arte ni Amina na tila ba nahihilo ito at nanghihina upang makuha ang atensyon ni Tita Celia. Narinig niya ang mga yabag ni Celia na papalayo, marahil ay kukuha ng tubig para sa nagkakasakit na bata. Ilang saglit pa, ang tunog ng susi na dahan-dahang pumapasok sa padlock ay nagbigay ng panibagong buhay sa pag-asa ni Mateo. "Tumakbo ka na, kuya!" Bulong ni Amina nang bumukas ang pinto. "Huwag kang lilingon. Isipin mo lang ang scholarship. Isipin mo lang ang kinabukasan natin." Walang salitang binitawan si Mateo. Hinawakan niya ang kamay ng kapatid, isang mabilis na pisil na puno ng pasasalamat bago siya tumalon palabas sa gitna ng malakas na ulan. Ang kanyang mga paa ay bumaon sa malambot na putik. Wala siyang sapatos, wala siyang payong. Ang tanghing bitbit niya ay ang kanyang isipan at ang nag-aalab na pangako sa kanyang kapatid. 10 kilometro. Ang layo ng kabayanan mula sa kanilang baryo ay tila naging isang walang katapusang landas ng pagdurusa. Ang bawat hakbang ni Mateo ay may kasamang hapdi dahil sa mga matatalim na bato at tinik na tumutusok sa kanyang talampakan. Ang lamig ng ulan ay nanunuot sa kanyang mga buto, at ang kanyang hininga ay naging maikli at mabilis, tila isang makinang malapit ng masira. Ngunit sa bawat pagsikip ng kanyang dibdib, ang mukha ni Amina na umiiyak sa gitna ng apoy ng kanilang mga pangarap ang nagtutulak sa kanya na magpatuloy. Pagdating niya sa town hall, ang lahat ng mata ay natuon sa kanya. Sa gitna ng mga estudyanteng nakasuot ng malilinis na uniforme, si Mateo ay isang anino ng kahirapan. Ang kanyang polo ay basang-basa at may mansa ng pulang lupa. Ang tubig na pumapatak mula sa kanyang buhok ay lumilika ng maliliit na pool sa makinis na sahig ng entablado. Ang huling tanong ay tungkol sa pilosopiya ng buhay. Anansyo ng host habang ang mga kalaban ni Mateo, mga anak ng mayayaman at edukadong pamilya, ay nakatingin sa kanya ng may halong diring-diri. Ano ang tunay na kahulugan ng karangalan at kabutihan sa gitna ng kawalan? Tumayo si Mateo ng tuwid. Hindi niya pinansin ang pang-ininig ng kanyang katawan dahil sa ginaw. Ang karangalan ay hindi nasusukat sa ginto o sa titulong nakadikit sa iyong pangalan. Ang kanyang boses ay naging malinaw,
tumatagos sa bawat sulok ng malaking bulwagan. Ang tunay na kabutihan ay ang kakayahang pumili ng tama kahit na ang buong mundo ay nag-aalok sa iyo ng madaling paraan sa pamamagitan ng kasamaan. Ito ay ang pagtayo para sa mga taong walang boses at ang pagyakap sa katotohanan kahit na ito ay masakit. Ang karangalan ay ang pangakong hindi mo tatalikuran ang iyong mahal sa buhay gaano man kalakas ang bagyo. Natahimik ang buong paligid. Ang mga hukom, kabilang ang isang matandang propesor na kilala sa buong bansa, ay napatitig sa batang lalaking mukhang pulubi, ngunit nagsasalita na parang isang haring may paninindigan. Nang ideklara ang panalo, ang pangalan ni Mateo ay umaling-aungaw, sinusundan ng isang masigabang palakpakan na tila nagpatigil sa ulan sa labas. Hawak ang gintong medalya at ang tseke na nagkakahalaga ng 50,000 piso, mabilis na bumalik si Mateo sa kanilang baryo. Ang pagod ay napalitan ng isang matinding pananabik. Gusto niyang ipakita kay Amina ang bunga ng kanilang sakripisyo. Gusto niyang sabihin na malaya na sila. Ngunit pagdating niya sa kanilang bakuran, ang katahimikan ay tila isang malamig na kumot na bumalot sa kanya. Ang pinto ng bahay ay nakabukas na malawak, humahampas sa dingding dahil sa hangin. Ang tsinelas ni Amina ay nakakalat sa lupa, tila ba naiwan sa gitna ng isang marahas na paghila? "Amina! Amina, nandito na ako!" Sigaw ni Mateo. Ang kanyang boses ay napuno ng takot. Walang sumagot. Ang tsoy na dati ay puno ng mga guhit ng kanyang kapatid ay wala ng laman. Wala na rin ang mga gamit ni Tita Celia. Ang tanging natira ay ang amoy ng usok at ang tunog ng ulan na tila isang mahabang hagulgol. Ang cliffhanger ay narito na sa kanyang pinakamasakit na anyo. Nakamit ni Mateo ang tagumpay na inaasam, hawak niya ang susi sa kanilang kalayaan. Ngunit, ang taong pinag-alayan niya ng lahat ay nawala na. Sa gitna ng dilim at putikan, napaluhod si Mateo. Hawak ang gintong medalya na tila wala ng halaga. Nasaan si Amina? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo upang mabawi ang kaisa-isang hiyas ng kanyang buhay? Wala na siya. Tuluyan na siyang kinuha sa akin. Ang tatlong salitang ito ay paulit-ulit na humahampas sa isipan ni Mateo. Mas masakit pa kaysa sa anumang hagupit ng ulan. Ang gintong medalya na nakasabit sa kanyang leeg, na kanina lamang ay simbolo ng kanyang tagumpay, ay naging isang malamig at walang kwentong piraso ng bakal. Ang tseke na hawak niya ay nabasa na ng ulan. Tila ba sumasabay sa pagkalat ng kanyang mga pangarap sa putikan? Ang bahay na dati ay puno ng ingay ng pagtitiis, ay balot na yon ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang nagsasabing huli na ang lahat. Hindi nag-aksaya ng panahon si Mateo. Sa kabila ng panghihina ng kanyang mga binti, tumakbo siya patungo sa dampa ni Lola Isang. Doon, natagpuan niya ang matanda na nakatayo sa labas. Ang mukha ay basa ng ulan at puno ng pait. "Ang pantalan, Mateo," ang paos na wika ni Lola Isang habang itinuturo ang direksyon ng dagat. Dinala nila ang iyong kapatid sa huling biyahe ng lansa bago ang piyesta. Kinuha ni Mateo ang lumang bisikleta ni Lola Isang. Ang bawat pagpedal niya sa madulas na daan ay isang pakikipagbuno sa kamatayan. Ang kanyang mga baga ay tila nagniningas sa hapdi at ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay tila mga karayom na nagpapaalala sa kanya ng bawat minutong lumilipas. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang takot sa mga mata ni Amina. Naririnig niya ang boses nito na humihingi ng saklolo. Pagdating sa pantalan, ang amoy ng krudo at alat ng dagat ay sumalubong sa kanya. Doon, sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng terminal, nakita niya si Tita Celia. Kasama nito ang lalaking naka-Amerikana at pilit nilang hinihila ang isang maliit na bata na nakabalot sa isang madilim na kumot, si Amina.
Bitawan niyo siya! Ang hiyaw ni Mateo na bumasag sa ugong ng makina ng barko. Napatigil ang lahat. Lumingon si Celia. Ang kanyang mukha ay napalitan ng gulat bago muling nag-anyong halimaw. Mateo, paano ka nakalabas? Umalis ka rito kung ayaw mong mabulok sa kung saan. Hindi natakot si Mateo. Lumakad siya ng diretsyo patungo sa gitna ng maraming tao na nagsisimulang mag-usisa. Itinaas niya ang kanyang gintong medalya at ang tsekeng nagkakahalaga ng 50,000 piso. Hindi na kami palamunin, tita. Nanalo ako. May pera na kami para bayaran ang lahat ng sinasabi mong utang namin. Bitawan mo ang kapatid ko. Tumawa ng nakakapangilabot si Celia. Ang perang yan? Saan mo nakuha yan? Sa pagnanakaw? Isang batang pulubi na tulad mo ay magkakaroon ng ganyang halaga? Huwag niyo siyang paniwalaan. Ninakaw niya ang perang yan. Sa sandaling yon, ang lalaking bibili sana kay Amina ay nagsimulang mag-alinlangan. Ngunit si Mateo ay may mas matinding sandata. Ginamit niya ang kanyang photographic memory upang bigkasin ng malakas ang bawat detalye ng testamento na nabasa niya sa itim na kahon. Binanggit niya ang mga numero ng titulo ng lupa, ang mga petsa ng pag-withdraw ni Celia sa bangko, at ang pangalan ng abogado na nakasaksi sa huling habilin ng kanyang mga magulang. Ang mga tao sa paligid ay nagsimulang magbulungan. Ang kaba sa mukha ni Celia ay hindi na maitago. Kasalanan ito ng matandang bulag na yon. Sinisiraan niyo ako! Sigaw ni Celia habang dahan-dahang umaatras. Ibalik mo sa akin si Amina. Ang boses ni Mateo ay naging kasing lamig ng simoy ng dagat. Ibalik mo siya ngayon din, o hihilingin ko sa bawat taong naririto na saksihan ang iyong pagbagsak. Ngunit sa gitna ng tensyon, isang grupo ng mga pulis ang lumapit. Sa halip na tulungan si Mateo, ang mga ito ay dumiretso kay Celia na tila ba meron silang napagkasunduan? Siya po, officer. Ang batang yan ang magnanakaw. Ninakaw niya ang medalya at checking yan sa bayan. Tingnan nyo, basang-basa at madungis, halatang galing sa krimen. Ang turo ni Celia kay Mateo. Naramdaman ni Mateo ang malalamig na bakal ng posas na pumatong sa kanyang mga kamay. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita niyang dahan-dahang isinasakay si Amina sa loob ng lansa. Ang huling nakita niya ay ang maliliit na kamay ng kanyang kapatid na nakadikit sa bintana ng barko, habang ang sasakyang pandagat ay dahan-dahang lumalayo sa pampang, iniiwan ng isang Mateo na muling pinagkaitan ng hustisya. Ang cliffhanger ay narito na sa kanyang pinakamalagim na anyo. Nakakulong si Mateo sa kamay ng mga pulis na binayaran ni Celia, habang ang kanyang kapatid ay tuluyan ng tinangay ng dagat patungo sa isang madilim na kapalaran. Paano maililigtas ni Mateo ang kanyang sarili at ang kanyang kapatid kung ang mismong batas ay ginagamit laban sa kanya? Ang gabi ay naging saksi sa isang hiyaw ng kawalan ng katarungan na tila walang katapusan. Ang malamig na bakal sa kanyang mga pulso ay tila ang huling pako sa kabaong ng kanyang pag-asa. Habang hinihila siya ng 2 pulis, patungo sa madilim na sulok ng pantalan, ang paningin ni Mateo ay nakapako lamang sa papalayong ilaw ng lansa. Ang bawat pag-ikot ng elisi ng barko sa tubig ay tila bawat hiwa sa kanyang puso. Nawala na ang boses ni Mateo. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo sa pagsigaw, at ang tanging lumalabas sa kanyang mga mata ay ang mga luhang puno ng pait at pagod. Bitawan niyo ako! Wala akong kasalanan! Ang mahina at paos niyang bulong, ngunit tinawanan lamang siya ng opisyal na may hawak sa kanya. Tumahimik ka, batang magnanakaw. Magpaliwanag ka na lang sa presinto. Ang sagot ng pulis habang marahas siyang itinutulak. Sa gilid, nakita ni Mateo si Tita Celia na nag-aayos ng kanyang buhok, isang ngiti ng tagumpay ang nakapinta sa kanyang mukha habang binibilang ang natitirang pera sa kanyang pitaka. Ang kawalang katarungan ay tila isang madilim na ulap
na tuluyan ng lumamon sa buong pantalan. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang nakakasilaw na liwanag mula sa lente ng isang malaking kamera ang biglang bumulaga sa kanila. Sinundan ito ng isa pang flash at isa pa. Anong nangyayari rito? Bakit niyo pinupusasan ang nag-iisang kampeon ng lalawigan? Isang boses na puno ng otoridad ang umalingaw-ngaw. Mula sa kumpol ng mga tao, lumabas si Leo, ang litratista na nakatagpo nila Amina sa bakuran noong nakaraang araw. Ngunit na yon, hindi na siya mukhang ordinaryong turista. Hawak niya ang kanyang press ID at sa kanyang likuran ay may dalawang lalaking bitbit ang mga kadamitan sa pag-broadcast. Ginoong Leo? Ang gulat na sambit ni Mateo. Hindi pinansin ni Leo ang mga pulis at dumretso kay Mateo. Nakita ko ang lahat. Nakita ko ang iyong pagkapanalo sa decathlon kanina, Mateo. At nakita ko rin ang mga larawang ipinadala sa akin ng aking mga kasamahan tungkol sa bawat sulok ng inyong baryo. Lumingon si Leo sa mga pulis. Ang kanyang mga mata ay kasing talim ng kanyang lente. Pinupusasan niyo ang batang ito sa salang pagnanakaw? Ninakaw ang tsekeng may pangalan niya? Ang tsekeng iginawad mismo ng gobernador sa harap ng libu-libong tao? Napatigil ang mga pulis. Ang opisyal na may hawak kay Mateo ay dahan-dahang naluwagan ang pagkakahawak. Ang mga tao sa pantalan na kanina ay nakikinig sa paninira ni Celia ay nagsimulang magbulungan nang makilala nila ang mukha ni Mateo mula sa mga balita sa radyo na kanina lamang ay ibinabalita ang kanyang pagkapanalo. Hindi! Nagkakamali kayo! Binayaran niya ang mga iyan para magsinungaling! Ang hiyaw ni Celia, ang kanyang boses ay naging matinis sa takot. Ganon ba, Ginang Celia? Ang malamig na tanong ni Leo. Inilabas niya ang kanyang tablet at ipinakita ang isang artikulong kakarating lamang sa social media. Ang larawan ng mga sinunog na guhit ni Amina ay naging viral na. At ang kwenta ng dalawang ulila na biktima ng pang-aabuso sa ilalim ng inyong pangangalaga ay nasa kamay na ng Department of Social Welfare and Development. Tinawagan ko na rin ang kapitan ng barkong yan. Sa sandaling yon, ang katahimikan sa pantalan ay nabasag ng tunog ng radyo ng mga pulis. Isang utos mula sa kanilang hepe ang narinig, na naguutos na palayain si Mateo at arestuhin ang sinumang sangkot sa iligal na pagbebenta ng bata. Naramdaman ni Mateo ang pagtanggal ng posas sa kanyang mga kamay. Ngunit hindi siya tumingin kay Celia na ngayon ay pilit na tumatakas palayo hanggang sa maharang siya ng ibang mga opisyal. Ang kanyang paningin ay muling bumalik sa dagat. Ang lansa ay malayo na, isang maliit na tuldok na lamang sa gitna ng madilim at maalon na karagatan. Amina, ang tanging nasabi ni Mateo. Huwag kang mag-alala, Mateo. Pinahinto na namin ang biyahe sa susunod na pantalan. Susunduin natin siya, ang pagpapatatag ni Leo sa kanya. Ngunit ang langit ay tila may ibang plano. Ang malakas na hangin ay nagsimulang humiyaw sa paligid ng pantalan at ang mga alon ay naging kasing laki ng mga bahay. Isang biglang dagundong ng kulog ang yumanig sa lupa. Kasunod ng balita mula sa radyo ng terminal na nagpabagsak sa puso ni Mateo sa huling pagkakataon. Ang lansang patungong Manila ay nawala ng kontrol sa gitna ng dagat dahil sa biglang pagsungit ng panahon. Ang makina nito ay tumigil at ang barko ay dahan-dahang itinatanghay ng malalakas na alon patungo sa mga batuhan. Ang cliffhanger ay narito na sa kanyang pinakamapanganib na punto. Nakalaya na si Mateo. Ang katotohanan ay lumabas na. Ngunit ang kanyang kapatid ay kasalukuyang nakikipagbuno sa kamatayan sa gitna ng isang malupit na bagyo sa laot. Paano ililigtas ni Mateo si Amina kung ang kalaban niya ngayon ay hindi na ang kasamaan ng tao, kundi ang bagsik ng kalikasan? Ang gabi ay naging saksi sa isang karera laban sa oras
at tadhana na tila ayaw pa rin magbigay ng kapayapaan sa dalawang ulila. Ang dagat ay parang isang nagnangalit na hayop na walang pinipiling biktima. Ang bawat malakas na hampas ng alon sa pampang ay tila isang malupit na paalala kay Mateo na ang buhay ng kanyang kapatid ay kasalukuyang nakasalalay sa isang manipis na sinulid ng tadhana. Nakatayo siya sa gilid ng pantalan, hinahayaan ang bawat patak ng ulan na humalo sa kanyang mga luha. Ang dilim ng gabi ay tila walang katapusan at ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang mga aandap-andap na flash ng mga rescue boat na pilit lumalaban sa bagsik ng kalikasan. Hindi siya pwedeng mamatay, Leo. Hindi siya kukunin sa akin ng ganito lang. Ang paos na bulong ni Mateo habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa kanyang basang polo. Magtiwala tayo, Mateo. Matatag ang kapatid mo. Ang tugon ni Leo, bagamat mababakas din ang kaba sa boses nito habang nakikindig sa balita mula sa radyo ng mga otoridad. Lumipas ang mga oras na tila mga taon ng paghihirap. Nang magsimulang magmula ang unang liwanag ng umaga sa silangan, dahan-dahang humupa ang hangin. Ang dagat na kanina ay punong-puno ng pot ay naging tila isang tahimik na salamin ng pagsisisi. Isang balita ang bumasag sa katahimikan ng radyo. Isang grupo ng mga manging-isda sa kabilang bahagi ng baybayin ang nakatagpo ng ilang nakaligtas na sumakay sa isang maliit na life raft. Hindi na naghintay si Mateo. Kasama si Leo, tinahak nila ang maputik na daan patungo sa liblib na bahagi ng tabing dagat. Pagdating nila sa isang maliit na dampa ng mga manging-isda, nakita ni Mateo ang isang grupo ng mga taong nakabalot sa makakapal na kumot. Doon, sa ilalim ng isang puno ng dita, nakaupo ang isang maliit na batang babae. Ang kanyang buhok ay punong-puno ng buhangin at ang kanyang balat ay nangingitim sa lamig. Ngunit sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang basang piraso ng papel, ang kanyang huling iginuhit na larawan ng kanyang kuya. Amina! Ang hiyaw ni Mateo na nagmula sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Napalingon ang bata. Sa gitna ng panghihina, ang mga mata ni Amina ay nagliwanag nang makita ang kanyang kapatid. Sinubukan niyang tumayo, ngunit ang kanyang mga binti ay nanginghinig pa. Mabilis siyang sinalubong ni Mateo at binuhat ng mahigpit. Doon, sa gitna ng bango ng alat ng dagat at ng amoy ng basang lupa, ang dalawang magkapatid ay nagyakap ng matagal. Ang bawat hikbi ni Mateo ay tila isang panalangin na tupad at ang bawat haplas ni Amina sa pisngi ng kanyang kuya ay tila gamot na naghihilom sa lahat ng sugat ng kanilang kahapon. Ang ulan ay tuluyan ng huminto at ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumilip sa mga ulap, nagbibigay ng init sa kanilang mga basang katawan. Ang bawat patak ng tubig na natira sa mga dahon ay tila mga kristal na nagdiriwang sa kanilang muling pagkikita. Sa sandaling iyon, ang lahat ng gutom, lahat ng latay ng yantok, at lahat ng pait ng pang-aapi ay tila tinangay na ng dagat patungo sa kawalan. Habang naglalakad sila pabalik sa bayan, ibinalita ni Leo ang tungkol kay Tita Celia. Ang kanilang tiyahin ay kasalukuyan nang nasa ilalim ng kustodiya ng mga pulis, kasama ang lahat ng dokumentong nagpapatunay sa kanyang mga krimen. Ang itim na kahon na naglalaman ng testamento ng kanilang mga magulang ay ligtas na, at ang malawak na niyuga na ninakaw sa kanila ay muling maibabalik sa kanilang pangalan. Hustisya, isang salitang akala ni Mateo ay para lamang sa mga mayayaman, ay sa wakas ay kumatok na sa kanilang pintuan. Dinala ni Mateo si Amina sa kanilang paboritong lugar sa ilalim ng puno ng niyog sa gilid ng daan. Doon, naupo sila sa ibabaw ng tuyong damo, pinapanood ang kalmadong dagat. Inilabas ni Mateo ang gintong medalyang nakuha niya sa paligsahan at isinuot ito sa leeg ni Amina.
Sa'yo ito, Amina, dahil kung hindi dahil sa pag-asa mo, hindi ako makakarating sa dulo. Bulong ni Mateo habang nakangiti. Kuya, tignan mo oh! Turo ni Amina sa langit. Ang kulay ng langit ay parang yung iginuhit ko dati. Wala nang hawlang gawa sa pera. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang sasakyan ng gobyerno ang huminto sa kanilang tapat. Isang babaeng opisyal ang bumaba. May hawak na isang sobreng may selyo ng isang prestiyosong universidad sa Manila. Mateo, Amina, hindi lang ito tungkol sa inyong ari-arian. Ang inyong kwento ay nakarating sa mga taong gustong tumulong. Ito ay isang imbitasyon para sa inyong dalawa. Scholarship para sa iyo, Mateo, sa medisina. At isang sining na paaralan para kay Amina. Ang cliffhanger ay narito sa huling pagpapasya. Hawak ni Mateo ang mga susi ng kanilang lumang bahay. Ang bahay na puno ng alaala ng kanilang mga magulang, ngunit puno rin ng sakit mula kay Celia. Tumingin siya sa susi, pagkatapos ay tumingin sa papalayong sasakyan patungo sa lungsod. Ang kinabukasan ay nakabukas na sa harap nila. Ngunit handa na ba si Mateo na iwan ang tanging lugar na kinalakihan nila upang yakapin ang isang mundong hindi pa nila kilala? Ang sikat ng araw sa huling umaga nila sa baryo ay tila may dalang ibang klaseng init. Isang init na hindi nakakapaso, kundi tila isang banayad na yakap ng pamamaalam. Nakatayo si Mateo sa tapat ng kanilang lumang bahay, ang lugar na naging saksi sa kanilang gutom sa mga latay ng yantok ni Tita Celia, ngunit naging kanlungan din ng kanilang mga pangarap sa ilalim ng malamig na buwan. Hawak niya ang susi ng bahay, ang bakal na naging simbolo ng kanilang pagkakapiit. Ngunit na yon ay simbolo na ng kanilang pagmamay-ari. Hindi na sila ang dalawang batang anino na nagtatago sa dilim. Nakasuot si Mateo ng malinis na polo at si Amina ay may suot na bagong bestida na kulay langit. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang mga mata ay wala na ang bakas ng takot. Sa kanyang likuran ay may bitbit siyang isang bagong art kit, mga tunay na pinsel, makukulay na pintura at mapuputing papel. Hindi na uling at tuyong dahon ng saging. Kuya, handa ka na ba? Mahinang tanong ni Amina habang nakahawak sa laylayan ng damit ni Mateo. Tumingin si Mateo sa kanyang kapatid at numiti ng buong tapat. Handa na, Amina, pero bago tayo umalis, may isa pa tayong kailangang gawin. Naglakad sila patungo sa sementeryo sa itaas ng burol, kung saan nakahimlay ang kanilang mga magulang. Doon, sa harap ng dalawang payak na krus, inilapag ni Mateo ang kanyang gintong medalya at ang unang canvas na ipininta ni Amina gamit ang kanyang mga bagong kulay. Isang larawan ito ng dalawang bata na naglalakad sa isang kalsadang ginto, patungo sa isang bukang liwayway na walang hanggan. Nay, Tay, malaya na po kami. Bulong ni Mateo habang dahan-dahang hinahaplos ang malamig na semento ng puntod. Hindi po namin sasayangin ang pagkakataong ito. Aalagaan ko si Amina gaya ng pangako ko sa inyo. Bago sila bumaba ng burol, isang huling sulat ang binasa ni Mateo sa kanyang isipan. Isang sulat na nanggaling sa kulungan mula kay Tita Celia. Humihingi ito ng tawad, puno ng mga salitang nagsisisi dahil sa takot sa mabulok sa rehas. Tumingin si Mateo sa malawak na karagatan. Maaari niyang piliing itago ang galit, maaari niyang piliing sumigaw sa pot, ngunit pinili niyang bitawan ang bigat sa kanyang puso. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Celia, kundi para sa sarili nilang kapayapaan. Ginamit niya ang kanyang talino upang makuha ang katarungan, at sapat na yon. Sa pantalan, naghihintay si Lola Isang at si Leo. Ang matandang bulag ay humawak sa mukha ni Mateo. Ang kanyang mga daliri ay tila binabasa ang bawat linya ng tagumpay sa balat ng bata. Huwag mong kakalimutan ang amoy ng lupa ng iyong pinagmulan, Mateo.
Iyan ang magpapanatili sa iyong mga paa sa semento habang ang iyong isipan ay lumilipad sa mga bituin. Salamat po, Lola. Hindi po namin kayo malilimutan. Tugon ni Mateo bago siya bumaling kay Leo. At sa inyo, Sir Leo, salamat sa pagiging boses namin noon wala kaming lakas na sumigaw. Karangalan ko yon, Mateo. Sigurado akong balang araw, ako naman ang kukuha ng litrato sa iyong pagtatapos bilang doktor. Nakangiting sabi ni Leo. Ang tunog ng sirena ng barko ay umalingaw-ngaw sa buong pantalan, isang malalim at mahabang tunog na hudyat ng pag-alis. Sumakay ang magkapatid sa malaking sasakyang pandagat. Habang dahan-dahang lumalayo ang barko sa pampang, pinanood nila ang kanilang maliit na baryo na unti-unting nagiging maliit na tuldok sa abot tanaw. Ang mga nyugan, ang mga daanang putik at ang dagat na minsan ay nagtangkang kumuha sa buhay ni Amina ay naging mga alaala na lamang. Inilabas ni Amina ang kanyang sketchbook at sinimulang iguhit ang mukha ng mga taong nasa barko. Mga taong may kani-kanyang kwento, ngunit sa paningin niya, lahat sila ay may dalang pag-asa. Si Mateo naman ay kinuha ang kanyang unang medical na aklat. Ang mga pahina ay amoy bagong imprenta. Binasa niya ang unang pangungusap at sa pagkakataong ito, hindi niya lang ito kinabisado para sa isang pagsusulit. Binasa niya ito dahil alam niyang ito ang gagamitin niyang sandata para makatulong sa iba pang mga batang tulad niya. Ang bukas ay para sa mga hindi sumusuko, bulong ni Mateo habang nakatingin sa malawak na asul na karagatan. Wala ng ulan, wala ng bagyo. Ang tanging naririnig na lamang ay ang banayad na paghampas ng mga alon sa gilid ng barko at ang mabilis ngunit panatag na tibok ng kanilang mga puso. Ang paglalakbay mula sa trotan ay tapos na. Ang kanilang kwento ay nagsisimula pa lamang sa isang bagong pahina na punong-puno ng kulay, liwanag at tunay na pag-ibig. Lumipas ang mga taon na tila isang banayad na daloy ng ilog, dahan-dahang tinatangay ang mga alaala ng pait at pinapalitan ito ng mga bagong pahina ng tagumpay. Sa gitna ng maingay at makulay na lungsod ng Maynila, sa loob ng isang malawak na gallery ng sining, ang katahimikan ay puno ng paghanga. Ang mga dingding ay pinalamutian ng mga obra ni Amina. Hindi na mga guhit sa uling o tuyong dahon, kundi mga dambuhalang canvas na nagpapakita ng kagandahan ng Mindanao, ng mga batang nangangarap at ng liwanag na nagmumula sa gitna ng dilim. Sa isang sulok, nakatayo si Mateo. Nakasuot siya ng kanyang puting Amerikana, ang simbolo ng kanyang pagtatapos bilang isang doktor. Ang kanyang mga kamay na dati ay puno ng kalyo mula sa pagpasa ng mabibigat na timba ng tubig ay mga kamay na ngayon na nagpapagaling at nagbibigay ng pag-asa sa mga may sakit. Tumingin siya kay Amina na kasalukuyang kinakausap ang mga bisita ng may tiwala sa sarili. Ang batang dati ay hindi makapagsalita. Sa takot ay isa na ngayong inspirasyon sa marami. Isang buwan bago ang araw na ito, nakatanggap si Mateo ng balita tungkol sa pagpanaw ni Tita Celia sa loob ng bilangguan dahil sa katandaan at sakit. Hindi siya nakaramdam ng kagalakan, ngunit hindi rin siya nakaramdam ng matinding lumbay. Sa kanyang puso, matagal na niyang binitiwan ang kadena ng pot. Napagtanto ni Mateo na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang tama ang ginawa ni Celia, kundi ito ay ang desisyon na hindi nahayaang kontrolin ng nakaraan ang kanyang kasalukuyan. Pinatawad niya ang kanyang tiyahin, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil karapat-dapat silang magkapatid sa isang pusong malaya sa bigat ng galit. Ang tunay na kapayapaan para sa kanila ay hindi nahanap sa yaman na nabawi nila, kundi sa katotohanang maaari na silang matulog sa gabi nang walang takot sa bukas. Nahanap nila ang kapayapaan sa bawat iftar na pinaghahati ang dalawa, kung saan ang mesa ay puno hindi lamang ng pagkain, kundi ng tawanan at mga kwento ng kanilang mga pangarap na isa-isang nagkakatotoo.
Ang kanilang tahanan ay hindi na lamang isang gusali, kundi ang presensya ng isa't isa, isang kanlungan na walang sinumang makakasira. Ang kwento ni na Mateo at Amina ay isang paalala na ang ating pinagmulan ay hindi kailangang maging ating hantungan. Ang talino at sining, kapag hinaluan ng tibay ng loob at pagmamahal sa kapatid, ay mas malakas pa sa anumang ginto o kapangyarihan. Ipinakita nila na sa gitna ng pinakamalupit na bagyo, ang pananatiling tapat sa sarili at sa mga mahal sa buhay ang tanging paraan upang makarating sa dalampasigan ng tagumpay. Ang katarungan ay maaaring magtagal, ngunit ito ay laging dumarating para sa mga pusong marunong maghintay at lumaban ng may danggal. Habang pinagmamasdan ni Mateo ang huling pinta ni Amina, isang larawan ng dalawang batang nakatingin sa dapit hapon habang ang kanilang mga anino ay nagiging mga pakpak ng ibon. Isang banayad na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dilim ng kahapon ay isa na lamang anino na nagbibigay diin sa ningning ng kanilang ngayon. Ang kanilang paglalakbay mula sa trotan ay hindi lamang isang kwento ng pagbangon, kundi isang walang hanggang awit ng liwanag na hinding-hindi na muling mamamatay.